Diyos ng Himala, yan yung pinaka-series. Today, the kingdom of God has come. Okay? The kingdom of God has come. Now, sa pagdating ng kingdom ng Diyos, ano bang dapat nating i-expect? Okay? O dapat nating malaman pa nung panahon na yon? Let's read. Okay, nandiyan ba yung mga verses? Let's read po from Luke chapter 11. Simulan natin sa verse 14. Ayan. So, reading from the English Standard Version. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the people marveled. But some of them said, he casts out demons by Beelzebul, the prince of demons. While others, to test him, kept seeking from him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. Verse 18, and if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. But if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore, they will be your judges. Ito yung pinaka-main verse natin. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Main idea. Jesus represented God. Tandaan niyo yung dalawang words dyan. Jesus represented God and manifested the kingdom of God using different types of miracles. Nung pumunta si Jesus Christ sa kanyang first coming sa mundo, mga kapatid, particularly sa bayan o sa bansa ng Israel, mostly, ang kanyang parang dalawang category ng ginawa niya, nirepresent niya ang Diyos. I and the Father are one, sabi niya nga. Okay? Siya yung word na naging flesh. At bukod doon, hindi niya lamang nirepresent kung sino ang Diyos, Brother Carlito. Kanyang minanifest, isinagawa niya ang nangyayari in the kingdom of God. Using Brother Bitoy, Kuya Bitoy? Using miracles. Okay, mga milagro or himala. And kung ang Diyos, sinabi sa Bible, is the same yesterday, today, and forever, at siya ang Diyos ng himala noon, ngayon kaya Diyos pa rin siya ng himala? Medyo mahina ang sagot. Kung ang Diyos, si Jesus Christ ay Diyos ng himala noon, Old and New Testament, ngayon kaya, Diyos pa rin ba siya ng himala? Amen. Hindi tumigil yon, mga kapatid. Hindi tumigil ang paggawa ng Diyos ng himala. Maybe we don't know everything, pero alam natin na hindi tumigil ang Diyos sa paggawa niya ng miracles. Next. May mga bulleted points nandyan. In the Gospels, okay, Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus represented God when He personally came. Kumbaga, ito ang Diyos. Parang ganon. Imagine si Jesus Christ, ito ang Diyos. Nung sinabihan niya si Mary, representing himself, at even ang God the Father, sabi niya, hindi mo ba alam na dapat nasa tahanan ako ng aking ama? Mary, ngayon pa lang alamin mo, ito nakikita mo ay hindi lang ito anak mo. Ito yung lumikha sa'yo. Okay? And then, nung pagdating ni Christ dito, ang sabi doon, He inaugurated. Ibig sabihin, kanyang ipinakita kung ano, hindi pinakita, kanyang pinasimulan yung kingdom of God here on earth. Kaya nga yung main verse natin, sabi niya, if I drive out demons by the finger of God,
then the kingdom of God has come upon you. Kaya sinabi ni Christ na, then the kingdom of God has come upon you. Kasi ako yung nagdala. Brother Aloy, sabi ni Lord, ako ang representative ng God the Father. At the same time, yung gagawin ng Diyos Ama, yun ang ginagawa ko. Now, pull back tayo ng konti sa panahon natin. Kailangan nyo itong tanggapin, mga kapatid. If you want a miracle sa buhay mo, kailangan tanggapin mo na siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakilanman. Okay? Jesus manifested God's kingdom. Again, the key word there is manifested. When He personally did many miracles. Next. Now, tingnan nyo to. Ito na ata yung pinaka natin. Ayan. I've discovered, mga kapatid, na ang miracles ni Jesus Christ is not just healing. Yung pinagaling na 10 may leprosy, okay? Ang kanyang miracles ay, ito yung mga category. Through affliction, yung binulag niya, si Saul, na naging si Paul. Through judgment, through resurrection, hindi lang siya ang nabuhay na muli. Maski iba pa, may binuhay siya muli. Pero yung mga nabuhay na muli na yun, I believe so na namatay ulit sila. Through provision, 5,000 pinakain. Through nature, naglakad siya sa tubig. Through exorcism, which yung pinag-uusapan natin sa Luke 11. And of course, yung pinaka-common, healing. Okay? At ang pinakamarami dyan ay yung healing. Nasa 40 plus. Now, with that, mga kapatid, we'll proceed. Next. Now, si Jesus sa Luke chapter 11. Yan, itong gusto kong tingnan natin. Number 1. Pansinin nyo sa Luke chapter 11 na ang ginawa na ni Jesus Christ, okay, it's a miracle. Yung pinalayas yung demonyo sa katawan ng isang mama, kaya siya mute. Ang mute, di ba, yung ano? Pipe. Dumb is... Okay, papala yung dumb. Okay. Miracles are supernatural works of God. Okay? Siguro next week, baka mag-testimony si Angelica at si John Vic naman, ano, tungkol sa kanilang baby. Palakpakan din natin ang Panginoon doon. Wow! Grabe. Brethren, mag-stick sa isip natin na still sa panahon ngayon, gumagawa pa rin ang Diyos ng mga miracles. Amen? Now, sa unang mga verses, makikita nyo doon, binanggit yung, verse 20, binanggit yung finger of God. Okay, next slide. Nung binanggit ang finger of God, minention yan, mga kapatid, sa Old Testament. Okay? What's supernatural sa atin, na parang, wow, ang galing yan, grabe, imposible yan. Sa Lord, ano yan? Natural niya lang yan. Kumbaga, hindi nagugulo si Lord, ay, kaya ko palang gawin yan. Hindi, kaya kong gawin yan ever since. Now, yung finger of God, that's a figure of speech na nagsasabi na gawa ng Diyos. Okay? Nag-express ang Diyos ng kanyang kapangyarihan through creation. Now, looking at that verse, mga kapatid, verse 20, ang sabi roon, tingnan nyo ha, but if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Mga kapatid, daliri pa lang ng Panginoon yun. Amen? Amen ba? Kuya Raul, daliri pa lang ni Lord ang gumalaw. Daliri pa lang ang gumalaw, naglayasan ang mga demonyo. Pero, again, it is somewhat saying na, alam nyo, ito, nilikha ako to, ito yung creation. Gusto kong makilala ako sa lugar na ito. Ako ang lumikha nito at kaya kong i-transcend ang laws of nature. Na sa atin, pag naglakad ka sa tubig, lulubog ka. Pero kay Lord, since siya ang lumikha at hindi siya sakop ng kanyang nilikha, kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig.
Bakit si Peter nakalakad sa tubig, nilikha siya? Kasi bakit? Nakafocus siya dun sa lumikha at binigyan siya ng pagkakataon ng lumikha na i-transcend yung laws of nature at even ng laws ng physics. Kayang gawin ng Diyos yun, mga kapatid. Yan yung mga verses. Okay? Next. Iyon. Ito lang gusto kong iklaro. There are misunderstandings, mga kapatid, when it comes sa miracles. At pag nakita nyo to, hindi tayo magiging parang, tawag dito, negative na parang, ayoko na sa miracles. Hindi yon. Okay? Hindi dahil kinagat ka na isang bubuyog o na-sting ka na isang bubuyog, galit ka na sa lahat ng bubuyog. Huwag mo idamay yung ibang bubuyog. Okay? There are misunderstandings as to the purposes of miracles. Una, ano yung unang misunderstanding, mga kapatid? Miracles are not for entertainment or show. This is my problem. Minsan, ang miracles ay nagiging way para ma-sensationalize yung gumawa ng miracle. O yung church na pinanggalingan ng miracle, na nakalimutan na si Lord ang gumawa ng miracle. At minsan, doon na entertain, walang masyado excitement sa church namin, walang miracle na nangyari. Huwag niyong gawing entertainment. Huwag nating ituring na dapat tayong ma-entertain kapag may nangyayaring, mga miracles, wala na, hindi masyadong exciting ang church ngayon, walang miracle. Well, the problem there, mga kapatid, as we can see sa basic problem ng kakristyanuhan, even sa Pilipinas lang, nasi-sensationalize ang miracle, na minsan napepeke na. Minsan ino-organize na. Kumukuha na ng artista somewhere na hindi kilala at gagamitin sa loob ng church and then article na nabuhay ka muli o gumaling ka, magtestimony ka. Pero nung naimbestigahan, nagdrama lang pala. Kasi bakit? Hindi ko naman masisi ang mga churches na gumagawa ng ganun. Kasi para maka-attract ng tao. Pero again, hindi ginagawang entertainment na ang miracles. Miracles are not for the glory of men. Na para bang sumisikat dahil kayang gumawa ng miracle. So lahat tayo dapat gumawa ng miracle. Hindi yon. Si Lord ang mag-a-assign kung sino tagagawa ng mga miracles. Hindi lahat. Mari ikaw pang sipon at tubo lang, iba pang cancer na. Kung ikaw naman who's this? Nabumubuhay na talaga ng patay, nakalimutan ko. Si Catherine Kuhlman. Okay? Yung nag-disciple kay Benny Hinn. Talagang kakaiba yung mga yun. Okay? At marami pang iba na talagang napatunayan, na talagang nabuhay talaga yung patay. Pero there are miracles outside of the Philippines, mga patid, na nabalitaan na gano'n. Nung inimbestigahan, yung pala, hindi nung pala namatay talaga. Na habang nasa kabaong ay nagmo-moist yung salamin ng kabaong kasi yung pala mainit pa siya. Buhay siya. And then, nabuhay. So, nasa-sensationalize. At ang nag-glorify ngayon, yung taong gumawa noon, it's not God. Or the church ang nag-glorify. Now, we need to acknowledge, ito pa. Acknowledging God's miracles, ito naman yung totoo naman, pero may nagko-comment, sa diablo yan. Ingat tayo. That can be sin against the Holy Spirit. Yung inassign mo yung ginawa ng Diyos na ito, tapos sabihin mo, ginawa ng diablo yan. Katulad nangyari ito sa verse natin. Ang sabi doon sa verse natin, nung nagpagaling si Jesus, nung in-exercise niya, pinalayas na yung demonyo sa mama na yon, ang sabi doon, but some of them said, nagpalayas yan ng demonyo dahil, under yan ng demonyo na ang pangalan ay, yun na nga yun. And by the way, yung ilang beses na inulit yung pangalan na yan, maririnig nyo yan sa kanta na isang sikat na band. Di ba? Ingat kayo. Kasi pangalan talaga yun ng totoong demon. Okay? Sabi dito, but some of them said, he cast out demons by Beelzebul, the prince of demons, while others, to test him, sige nga, more signs pa nga. You see yung nangyayari, kita niyo yung nangyayari, parang, nagiging entertainment, nagiging parang, okay, entertain me, Lord Jesus. Pag na-entertain mo ako, babalik ako sa'yo.
That's wrong perception sa miracles, mga kapatid. O minsan, wala sa listahan dyan, yung pagiging ungrateful. Ginawa ng Diyos ng miracle, pero kinalimutan niya yung miracle ng Panginoon at naging balik sa dating ugali. Mamaya, babalikan natin yan, ha? What miracles are not? Next. The purpose, yun. Ito na alamin natin. What is the purpose of miracles? Talaga ba? Basically, ang number one and the only purpose ng miracle is ito, to manifest God's kingdom. Pag nag-manifest ang God's kingdom, mayroon niyang mga bunga. Ano yon? Okay? Sabi nga doon, by using all forms of miracles to manifest His kingdom. Pinakita ni Lord John. By manifesting His kingdom, to ano? To stir faith. Na kapag may nakita kang miracle, makuha ni Lord ang attention mo. Sometimes yung mga tao na kailangan makukuha ang attention kapag may mga dakilang bagay na nangyari. Yung mga simple mga bagay, okay lang yan. Pero minsan, just to call our attention, God inflicts us, hindi lang yung miracle healing, minsan infliction, minsan judgment, minsan ay exorcism. So, iba't ibang style ni Lord. Pero all of those things, yung mga nanunood to stir faith. Na kapag ayaw nga, at pag ang resulta ay may nakita kang miracle, Lord, siya pinagaling mo. Ako din, Lord. Kapag nagsimula kang manalangin ngayon, Lord, pagalingin mo nga ako. Lord, yung ganito, na-stir yung faith mo ngayon. Pero kung nakita mo lang and then pagkatapos noon, ang galing, praise God. Okay, tapos na. Well, you've just been entertained lang. Pero kung na-steer yung faith mo at nadala ka nun sa side ng kama mo o ng higaan mo na tapos mag-pray ka, Lord, binigyan mo ng miracle yung tao na yon. Pinalaya mo siya. Katulad ni Mary Magdalene, Lord, inrelease mo sa kanya ang many demons. Sa kanyang trabaho na pagiging prostitute, marami siya nakakonekta ang mga lalaki. Yung mga demons ng mga lalaki na yun, lahat napunta sa kanya. At ngayon ganun siya. Pero Lord, pinagaling mo siya, pinalaya mo siya from those demonic influences. Lord, gawin mo rin yan sa buhay namin. Minsan ang nakapasok sa families, yung demon of sickness. Minsan naman, demon ng talagang laging ganitong problema nangyayari sa family. Pero din, tandaan nyo, ang pananampalataya is supernatural. At kung totoo ang Diyos, totoo ang diablo. Papansinin ninyo, kapag sa isang lugar, maraming may cases ng drug addiction, alam niyo yun, ang naka-assign sa lugar na yon is demon na nagpuproduce ng addiction. Kung religious naman yung isang lugar at talagang wala nga mga addict o mga ganon, or konti lang, pero yung religious system ng lugar na yun ay hindi nakatutok sa Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan, you know the Spirit working on that. Kapag ang pamilya ay talagang lagi mainitin ang ulo, well, may espiritu na mainit ng ulo dun. All things are parallel. Kung mainitin ang ulo natin at may demonic spirit pa para painitin ang ulo mo, congratulations. And it happens. Even yung nagkakaroon ng iba't ibang kasalanan, okay, I will not mention mga kasalanan, basta imagine niyo na adultery lagi nangyayari sa family, alam niyo na yan. Those spirits must be dealt with by the Lord. At miracle yun. Pag ikaw ay na-born again, at ang Holy Spirit nang nasa iyo, hindi na yung Spirit na yun, then, you've just received a miracle. Amen? O, from me, pataas, puro mga adultery ang kasalanan ng mga family namin. From me, pababa, wala na. Then, you've just been exorcised by the Lord. Miracle yun. Pataas, puro kahirapan ang nangyayari, sakit, kahirapan. Dito, binless na, malusog na, at nagkakaroon ng magandang negosyo o hanap buhay. You've just been delivered. Yun ay miracle. At yun ay gawa ng Diyos ng himala. Amen? Pero, we can be fooled ng mga false miracles na yan. Pero sa ating mga kapatid, you know and you will know kung talagang galing kay Lord yan. Tuloy tayo. Paano minanifest ni Jesus Christ yung kingdom of God? Ito pa. By inflicting and correcting hard-headed people
for example, ni Saul or ni Paul. Kung hindi nag-intervene si Lord do sa road to Damascus na yon at hindi niya binulag, which is a miracle, nabulag siya nang walang nangyari. I mean, walang katarata muna, ganun, tsaka nabulag. Di, instant. Kung hindi niya ginawa yon, marami pwedeng patayin si Paul. Pero nag-intervene na si Lord. Nakialam na si Lord. Marami ng Kristiyano nag-pray, Lord, Lord, itong si Paul, pinapatay na kami, Lord. Habang nag-pray lahat ng mga yun, nag-iisip siguro si Lord, anong gagawin ko? Okay? And then nakita niya, I will do a miracle. Anong miracle? Itong mama na to na pinagsisimulan ng chaos sa Christianity at sobrang passionate, babaguhin ko ang passion niya. Ay, hindi. I will use his passion not for killing people or killing Christians, kundi on making people get born again. Nag-miracle si Lord. Alam mo, minsan magtataka ka, nagpipray ka. Hindi man miracle healing agad, ha? Huwag niyo i-categorize ang miracle ay healing lang. Marami, katulad nakita niyo kanina. Minsan makikialam ang Diyos doon, at even yung aksidente namin ni Grace, I was so amazed, mga kapatid, kay Lord, na Lord, of course, kasamang pag-ingat. At pag may angkas ako, mas maingat ako. Okay? Yung, alam mo yun, parang mga 5 inches, 6 inches na lang nung slab ang nakalitaw at doon pa ako tumama. Naiwasan ko yung malaki, tapos yung maliit na yon. Pero no, tumba ka, sabi ko, even si Grace, sabi niya, ang galing ni Lord na. At even yung mga nandun, ay, buti ganyan lang nangyari sa inyo. Sa iba talagang malala. Sipin nyo, yung paa ni Grace, of course, yung paa ko kasi, nandun sa pagitan ng manibela at may space doon sa harapan, di ba, na pwede nakatago yung paa. So, mas safe yung paa ko. Yung paa ni Grace ang hindi safe. Kasi pwede maipit. And I was thinking talaga ng major na nangyari. Kaya nung medyo na alimpungatan na ako, kinapa ko lang, anong sakit? Ako lahat, especially yung paa. At nung nakita ko yun, okay, sabi niya, Ted, punit yung sa tuhod. Okay, huwag kang pakialaman yung punit na ano yan. Okay, tinaas ko yung pantalon. May konting scratch. No, hindi ko sinasabi na, okay, sadyain natin ma-aksidente, ingatan ka naman ni Lord. Hindi yon. Ang ibig ko sabihin ay when things happen, may supernatural protection ka ng Panginoon. Pero iba yung sasadyain mo, ibang usapan yan. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Now, yung Diyos na sinasampalatayaan natin, yun ba talaga yung Diyos na sinasabi sa Bible? At katulad sinasabi ko sa marami, yung Diyos ba na pinag-uusapan natin ay yung Diyos na sinasabi sa Bible? Pareho ba tayo ng Diyos na sinasamba? Ay hindi, pareho lang naman Diyos sinasamba natin. No. There are gods with a small letter G na kaya din gumawa ng miracle. Kung ang miracle na nangyayari na to ay hindi ka napalapit sa Diyos, then most probably hindi galing kay Lord yan. Okay? Or hindi tama ang treatment mo, galing naman kay Lord. Tuloy tayo. By saving people from demonic influence, sabi ko na, and ito pa, by exposing the works of the devil. Diba? In the Gospels, pag dumating si Christ sa isang island o sa isang lugar, minsan sasalubungin siya, meron siyang entourage. Meron pala siyang welcoming party. At yung welcoming party na yun, minsan isa lang, pero may laman, isang tao lang, pero may laman siyang 6,000 demonyo. Nagkasya yun, mga kapatid. Siksikan sila doon. Okay? And then, naparito ka ba nang wala pa sa panahon na para parusahan kami? Sabi, siguro yung mga tao, ano pinagsasabi ng mama na to? Pero na-expose through Jesus Christ na yung mama na yon ay hindi lamang mentally unhealthy, kundi demonic possession na. You see, na-expose. Kapag ikaw ay representative ng Panginoon and you manifest God's kingdom through good works and even miracles, may expose ang gawain ng dyablo, mga kapatid. Example lang, pagpupunta ka sa inuman, pagdating mo sa inuman, Christian ka,
ititigil ng mga nagiinuman. O, ba't nyo tinigil? Kasi na-convict sila dahil ikaw, alam nila na ayaw mo nun. So kung may conviction sila dahil sa pagdating mo, then you've just represented God. Amen? And sometimes people do not understand that, mga kapatid. Na parang KJ, killjoy tayo, gano'n. Pero gano'n pa man, that is a form of exposing the works of the devil. Tuloy tayo. Okay. Bilisan ko na. God is calling His people to represent Him and will manifest His kingdom. Itong buong buwan na to hanggang October, pag-uusapan natin yung mga miracles na yan. And I've listed so much at binigay ko sa mga pastors at doon ko nakita na iba't ibang category pala. Okay, next. In the Bible, sa context na yon, sino yung strong man? Okay, basahin pala natin yung part na yon. When a strong man fully armed guards his... Okay, konti na lang mga kapatid. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are safe. But when one more stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Now, question, sino ang strong man doon? Of course, that's a demonic influence. Brethren, ganito na lang. Imagine ninyo kung sino ang mas target ng dyablo sa panahon ngayon. Hindi yung mga unbelievers, kanya na yun eh. Kundi yung mga believers, yung nagsasabi na kay Jesus siya, gagawa ng paraan sila, and He will wait an opportune time, tamang pagkakataon para pabagsakin ka. At yan ay spiritual na warfare. Pero, don't be fearful. Kasi kung may strong man, Jai, merong stronger man. At yan ang ministry ni Christ. He is the stronger man. What is the right attitude in order to unite with Christ? Ito, sinabi sa verse 23, whoever is not with me is against me. Kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ko at hindi ka agree sa gusto ko, then we are not on the same team. Kahit sabihin mong hindi mo ako nakakalimutan, ay okay lang pastor, hindi ko man nakakalimutan si Lord. Okay? We don't know. Pero sabi ni Lord, kung hindi tayo magkasama sa team, kung against ka sa ginagawa ko at sa kalooban ko, sorry, we're not on the same team. At ang sabi dyan, and whoever does not gather with me scatters. May mga tao kung kilala mga kapatid na nakagawa ng mga miracles. Pero dahil hindi nakasentro kay Christ ang buhay nila, kagulo sila. What do I mean? Kung gusto nating ma-unite with Jesus, lahat ng gagawin natin dapat for the Lord. Amen? Not for entertainment. And what is the outcome of building your own kingdom? We scatter. If we start to build our own kingdom, we start to scatter, mga kapatid. Katulad sa Tower of Babel. Hindi kayo nag-gather sa pangalan ko, then I will scatter you. So brethren, itong pinag-aralan natin ngayon, we'll encapsulate it in the conclusion. Conclusion, let's reflect on the purpose of God's miracles. Anong miracle ng Diyos na nagawa niya sa'yo? Reflect. Yung pinaka-recent na miracle na ginawa ng Diyos sa'yo, provision ba yan? Healing ba yan? Exorcism ba yan? Nature ba yan? Okay? Laws of physics. Kung sa laws of physics, kami ni Grace ay dapat medyo malala na. Pero ang laws of physics ay in-overcome ni Lord with His angels. Understand that all of God's miracles have purposes. And don't just be entertained by God's miracles, brethren. Rather, worship God, serve God in all humility habang nawi-witness mo ang miracles ng
Panginoon. And I am believing, habang pinag-uusapan natin ito, last few months, pinag-uusapan natin ay breakthrough. Miracles is a kind of breakthrough. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ready ka ba sa mga miracles ng Diyos? Okay. Challenging ito ng konti sa mga pastors yung theme na to, mga kapatid. Pero ganun pa man, even sa akin, pero sabi ko, Lord, we will do something great sa theme na ito. Let's pray. Father, in Jesus' name, kami ay patuloy po nagpapakumbaba. And as you prepare our hearts, even, Lord, sa communion na gagawin po namin ngayon, Lord, continue to speak to your children. Lord, mangusap ka sa iyong mga anak, Panginoon. Mangusap ka, Lord.